Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong interview ng Baneteros Brothers kay Mayor Baste Duterte. At ano ba yung mga dahilan? Bakit ganun yung kanyang reaksyon nung umattend siya ng rally dun sa Cebu? So ito, panoorin po natin yung mga tanong ni Banat Bay at ng Baneteros Brothers. Kayo ay medyo talagang itong mga nakaraang buwan talaga nagte-trending mo kayo dahil sa mga banat nyo po. Unang tanong ko na kaagad dito, diretsuhan na. Anong pinaghuhugutan ng banat ninyo una-una kay Marcos at saka siyempre kay Romualdez? Saan ko humuhugot nung ganong klaseng banat? Yung style or way of governance nila, tingin ko hindi talaga siya maganda. At saka kung ano Alam niyo yung tono ng boses nito ni Mayor Baste. Yung tono ng boses may kahalintulad kay Pangulong Duterte. So dahil siguro Bisaya sila pare, siyempre pare silang Bisaya. I mean yung ibig ko ba sabihin yung punto ng pananalita, yung the way nung flow nung boses niya is same kay Pangulong Duterte. So parang si Pangulong Duterte rin yung nagsasalita. yung pinapakita nila sa lahat ng nasa baba nila, di maganda para sa mga tao at sa bansa natin. Lalong-lalo na, ito si Romualdez, power tripper eh. Yun yung problema ng mga tao talaga Pilipinas. Kasi pag nakaposisyon, kunwari, naging speaker ka, hindi ka naman, legislatura ka naman, hindi ka naman eksekutibo, pero kasi nandun yung, because Congress is the purse. So lahat ng pera doon, feeling siguro niya. Yun. So, di ko lang matolerate talaga na may mga ganong klaseng mga tao. Kasi pag hinayaan mo, So, ibig sabihin pala, napapansin din na pala ni Mayor Baste Duterte yung kung paano mamuno itong si Speaker Romualdez. Yun nga, sinasabi niya na parang power tripper to. Dahil nga sila ngayon yung pinakamakapangyarihang ah, kinatawan ng bansa natin. Siyempre, Kongreso, sila yung nag-aalat ng budget eh. So, parang pag hindi ka ah, umanib sa kanila, hindi ka sumang-ayon sa kanila, pwede nilang ipitin yung budget mo dahil sila nga yung unang humahawak ng budget. Sila yung nag-allocate, sila yung gumagawa ng batas para kung sino yung mabibigyan ng budget. So, yun yung mga napansin ni Mayor Baste. Kaya niya binabanatan si Speaker Romualdez dun sa nakaraang rally dun sa Cebu. So, yun nga, unang-una yung pinaka-power tripper. So, napansin niya rin na talagang uh, mostly, yun ang nagiging ugali ng mga Pilipino once na sila ay naupo sa posisyon. So, nagiging power tripper. So, parang umaakit sa ulo yung kanilang yabang umaakit sa ulo. So, andun yung tendency na pinaglalaroan na nila yung mga nasa baba. Dahil nga, feeling nila sila na yung pinakamataas. na kung sino yung nakaposisyon, sino yung may power, hinayaan mo na ganun yung treatment nila ng mga tao na nasa baba nila, magiging practice yun down the line din. So yung mga nasa baba mo rin na medyo may position, may power, pa-power trip niya rin. So, ang mangyayari niyan, ang effect, masisira yung demokrasya. Kasi kaya mong takutin, kaya mong, di ba? So, pero kala kasi nila na pag once nandun na sila, walang papalag sa kanila. Baka yun yung iniisip nila. So, that's why, kasi nga, may problema sila sa Vice President, pwede naman nilang ayusin yung, like, they're in the, nandun sila sa mga, pinakamataas na posisyon ng ating bansa. And you have to be a good example. Pakita mo sana, kayo sila, kita nila na
may mga magagandang paraan para mag-ayos. Kasi yung ultimate goal dapat kasi nila is to keep the country intact. Hindi Maganda yung ano rito ni Mayor Bastea. Tama nga naman. Dapat sila yung maging good example eh. Na sila yung mga nasa pinakamatataas na posisyon ng gobyerno natin. Dapat sila mismo nag-aayos niya para maging intact lang. Kumbaga parang sa pagbabangga, isang sagwan lang. Ang nangyayari kasi ngayon, dahil nga si Vice President Sara Duterte yung nagna-number 1 ngayon sa pinakamatunog na pwede maging presidente sa susunod na presidential election, siya yung ginagawa ng issue para hatakin pababa. So instead na magtulungan sila, ang ginagawa, mas inuuna nila yung pamumulitika sa Vice President kay VP Sara para umangat sila kagad. So ibis na makatulong na mag-umusad yung bansa natin ng dire-diretso, ang nangyayari, ang naiipit yung taong bayan. Kasi nga yung drive nila na umasenso ang buong Pilipinas, ang nangyayari, pansarili lang. Nakikita nyo, parang sabi nga ni Mero Baste, dapat isa lang yung drive ninyo dahil kayo yung pinakamatataas na posisyon sa gobyerno, dapat magtulungan kayo. Huwag nyo nang isipin muna yung kung sino yung popular, parang inuuna muna yung pansariling interes eh. 'Di ba? Yun yung pinakapunto dito ni Mayor Baste. sila gumagawa or I do not know. Kasi mahirap kasi sabihin na may gusto silang ganito, ganun. Pero the People's Initiative, yun pa lang is a good evidence of why they are behaving in such a way. Kasi gusto nilang tumagal talaga sa pwesto. So, yun yung pinaka main issue talaga kung bakit nagkaroon ng kaguluhan. So, yung People's Initiative, yan yung pinaka-ugat ng pinaka-problema ngayon ng bating bansa. Dahil nga, sabi nga ni Mayor Baste, ang People's Initiative, ang pinaka-main purpose nila dyan is tumagal sila sa pwesto. Hindi para baguhin yung konstitusyon natin para umasenso yung bansa natin. So, yung People's Initiative, ginagamit ngayon ng Kongreso para manatili sila sa pwesto nila. Humaba pa yung term nila. At the same time, sila yung mapwesto sa taas. Siyempre, pag People's Initiative, Kongreso yung gagawa. Yun yung pinaka main problem nila ng Senado ngayon Dahil initsapwera nila yung Senado, gusto nila sila yung gumawa. Dahil gusto nila sila yung magpipwesto ng tao, which is, sinasabi nila si Romualdez nga yung gagawing Prime Minister. So, hahaba yung term ni Romualdez, the same time, siya pa yung mamumuno. So, yun yung tinututulan nitong mga nang nakararami mga Pilipino natin na naiintindihan kung ano ba ibig sabihin ng People's Initiative ng Kongreso. Maybe. Ayoko lang sabihin na sa akin kasi lumabas. Maybe they see the Vice President as a threat kasi popular din. So, ayun. May mga ganong kontrolado mo naman talaga lahat kasi naging anak din ako ng presidente at may mga previous administrations din tayo kung ano yung ginagawa ng head of state. Ano yung ginagawa talaga ng pinakaulo dyan. Yun din yung malaki yung epekto niyan sa mga tao. So kailangan nakita niya na may problema. You know what I mean? Diba? Nakita niyo po ba na parang pinag-iinitan yung kapatid ninyo ni Speaker Romualdez? As how it stands, Ito, maganda yung tinanong ni Banat Bay rito. Diretsahan to kung nakikita ba niyang pinag-iinit. No, tayo alam natin. Nararamdaman natin na talagang pinag-iinitan si si Vice President Sara Duterte dahil yung mga birada sa kanya. So ito, pakinggan niyo yung sinagot dito ni Mayor Baste. since may statement din naman talaga na tinatawag siyang tambalos-los ng Vice President and that term is associated with the Romualdez, then there must be something wrong. Hindi po ba kayo na, siyempre, natatakot dahil sila ang nakaupo this time? Wala yan. Ano mang itatakot ko?
Wala. Kung bago lang ako sa politika, wala na ako sa politika bukas, okay lang. Okay lang. Wala problema sa akin. Kahit basta may ganong klaseng mga bagay talaga, hindi ko matolerate. I will speak against. Kasi pag against you, kasi mali. Mali. Hindi ako papayag. Bahala kayo. Hindi, marami kayong pera. Hindi, sige, bahala kayo. In whatever way na Ito maganda kay Mayor Baste, no? Hindi siya takot mawalan ng trabaho, hindi siya takot mawala sa pwesto. As long as may ano yung may brought out niya lang yung gusto niya sa loobin niya. May ano lang yung may siyempre nasa demokrasyang bansa tayo. Lahat naman entitled na mag-speak up kung ano yung gusto mong sabihin. So kahit nga 'di ba yung hamon nga niya kay Secretary Abalos na binigyan siya ng reprimand. Sabi nga niya, kahit tanggalin siya sa pagiging mayor, wala nang problema sa kanya. Ang tanong doon, kung papayag yung mga taga Davao. Siyempre, Davao ang naglukluk sa kanya. So, Davao lang yung pwedeng gumawa ng paraan para matanggal siya kung tatanggalin siya. Ngayon, siyempre, magkakaroon na naman ng panibagong botohan niya if ever gano'n na mangyari. So, possible naman dito, Duterte pa rin naman ang uupo dyan. So, kaya siguro alam mo, confident si Mayor Baste rito na hindi siya mawawala sa pwesto or kung sakali mang gano'n mangyari, hindi naman papayag yung taga Davao na matanggal siya bilang mayor. makaganti kayo. Pero, ayun lang, may ibang mga vlogger din na sinisiraan ako. Hindi rin naman ako magiging topic siguro kung di rin sila yung binanatan ko. Pero, ganun lang naman talaga politika. Nabanggit niyo na rin po yung vlogger, pero wag na lang natin pangalanan. Anong masasabi niyo doon sa mga gumagawa ng chismis sa family niyo ng mga vlog? Ito, maganda rin ulit tanong dito ni Banat Bay tungkol sa marami lumalabas na chismis kasi ngayon tungkol sa mga Duterte. So ito, maganda isasagot dito ni Mayor Baste. Girls na kung ano-ano sinasabi. Okay na. Ganun talaga politika. Kahit wala kang gawin, yung tao may masasabi talaga. Kahit Hindi niyo wala na kang lang gawin, pinapansin. Wala yan. Wala yan. Napakasimple sagot. Binabaliwala niya lang. Siyempre, sanay na sila. Siyempre, sa tagal ba naman na politiko ni Presidente Duterte, siyempre, itong mga anak niya, sanay na. Kumbaga parang, immune na sila sa mga chismis na lumalabas tungkol sa kanila. Kaya nga sabi nga niya, 'di ba? Kahit naman may gawin ka o wala, parehas din lang naman ng epekto niyan. So, mas mabuti na lang na hayaan mo na lang kasi at the end of the day, hindi mo naman kailangan magpaliwanag kung alam naman ng mga nasasakupan mo kung anong klaseng tao kayo. So, sila na yung bahalang kumbaga sila na yung bahalang magdepensa para sa inyo. Hassle lang sa buhay. Hindi kayo affected at all. Hindi, may mga, siguro, mga times, or affected naman, pero hindi talaga yung wala man. May mga times lang. Nung una, nung bago pa ako yung may position na talaga ako, kasi iba yung dati, sa pamilya, kasi lumaki ako na mayor yung tatay ko, kapatid ko, vice mayor, may naging mayor din yung kapatid ko. So, hindi mo may iwasan ng mga tao, may mga wild talaga yung imagination, di ba? So, wala lang. Pero yung may position ka na, medyo may tatamaan ka. Pero nung simula lang naman, ngayon, iniisip ko, tangin na, bukas, pwede, patay na ako. Patay na tayong lahat, di ba? Hindi mo naman, parang passing naman tayo sa buhay na to.